Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP ICT 5 Quarter 1 Week 3. Ang ating paksa ay Desktop Publishing Software, Page Design, Layout Borders, and Accents. Ako ay magpapakita ng larawan na sumisimbolo sa bawat bagay na maaaring ilagay sa Microsoft Word. Tukuyin ito at sabihin kung saang dokumento ito maaaring makita. Para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Document type. Narito ang iba't ibang larawan ng dokumento na ginawa sa Microsoft Publisher. Tukuyin kung anong klaseng dokumento ito at saang lugar at pagkakataon ninyo ito nakikita. Para sa unang larawan, ano ito? Mahusay, ito ay isang dyaryo o pahayagan. Nakikita sa mga tindahan, bangketa, paaralan o opisina. Karaniwang binabasa tuwing umaga para sa balita. Sumunod na larawan. Ito ay isang patalastas o anunsyo. Nakikita sa bulletin board, social media o pader ng paaralan, lugar, ginagamit sa mga pabatid o paalala. Para naman sa pangatlong larawan, ito ay isang flyer. Namimigay sa kalsada, mall, o opisina. Ginagamit sa promosyon tulad ng sale, serbisyo, o event. Hanapin ang mga salitang may kinalaman sa desktop publishing software, word hunt, at ibigay ang kahulugan nito. Narito ang mga salita. Borders, tables, layout, margins, design, font. Borders. Ito ay mga linya, hugis ng disenyo, mga larawan, mga text box, mga hangganan at mga makukulay na graphics na idinadagdag sa publikasyon upang gawing mas kaakit-akit at maganda ang mga dokumento. Tables, ito ay binubuo ng mga grid na mga cell na nakaayos sa mga rows at columns. Ginagamit ito upang ayusin at iorganisa ang mga teksto o nilalaman nito. Layout, ito ay ang pagkakaayos na nagbibigay daan upang maiayos ang bawat pahina ng publikasyon. Font, ito ay ang mukha o itsura ng bawat titik o numero na makikita sa iyong publikasyon. Design, ito ay tumutukoy sa kagandahang taglay na kabuuan ng iyong publikasyon. Margins, ito ay tumutukoy bilang boundary sa pagitan ng pangunahing nilalaman at mga gilid ng pahina. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, page design, layout, borders, and accents. Ang publisher ay nagbibigay ng pagkakataon upang makagawa ng anumang uri ng publikasyon na gusto mong gawin, kabilang ang mga brochure, newsletter, at greeting card. Ang pag-unawa sa mga template ng publisher at mga tools sa layout ay makakatulong sa iyong lumikha ng mga publikasyon na iyong nais. Para gumawa ng page design, narito ang mga hakbang. Sa ribbon, piliin ang tab na Page Design. Pagkatapos ay hanapin ang pangkat ng Page Setup.
I-click ang drop-down na command ng margins. May lalabas na drop-down list. Piliin ang nais na mga margin. Ilapat ang mga bagong margin. Kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa mga pagpipilian sa margin, piliin ang custom margin upang buksan ang dialog box ng mga gabay sa layout. Doon, maaari mong tukuyin ang mga lapad ng margin. Maaari ding piliin ang commands na guides, background at master pages kung gusto pang maglagay ng pagbabago sa dokumento. Para gumawa ng layout borders and accents. Sa ribbon, i-click ang Insert tab at piliin ang Borders and Accents. I-click ang drop-down arrow at pumili ng gustong disenyo ng border para sa iyong dokumento, katulad ng larawan. Pumili at i-click ang nais na disenyo, saka ito i-format nang naaayon sa sukat para sa dokumento. Maaari ding pindutin ang More Borders and Accents upang makakita pa ng mas maraming disenyo. Paggamit ng margins at borders, ang inyong klase ay hahatiin sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay dapat na makagawa na may nakaatang na sariling gawain. Unang pangkat, liham na may maayos na margin. Ikalawang pangkat, classroom cleaners na ginagamitan ng borders. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, designing layouts for print and digital publications. Ano-ano ang pinakamabisang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint o digital na publikasyon? Una, kilalanin ang iyong madla. Bago magsimula sa pagdisenyo, kailangang magkaroon ng malinaw na ideya kung sino ang iyong target na madla at kung ano ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan at inaasahan. Makakatulong ito na iyong piliin ang naaangkop na estilo, tono, format at nilalaman para sa iyong publikasyon. Gumamit ng grid. Gumamit ng mga grid system para gumawa ng structured na layout na nag-aayos ng content sa mga column at row. Tumutulong ang mga grid na mapanatili ang pagkakapareho at pagkakahanay sa buong publikasyon. Balansehin ang mga teksto at larawan. Kailangang balanse ang mga teksto at larawan upang lumikha ng isang maayos at nakaeengganyo na layout. Ang mga ito ay ang pangunahing bahagi ng anumang publikasyong naka-print o digital. Ilapat ang mga panuntunan sa typography. Ang typography ay ang sining at pamamaraan ng pag-aayos at pag-estilo ng teksto sa isang pahina o pagkalat. Maaaring makaapekto ang typography sa pagiging madaling mabasa at mood ng iyong publikasyon, at maaari rin itong lumikha ng visual hierarchy, diin at pagkakahanay. Sundin ang mga prinsipyo ng disenyo. Ang mga prinsipyo ng disenyo ay mga pangkalahatang alituntunin na makakatulong sa iyong lumikha ng epektibo at kaakit-akit na mga layout. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang prinsipyo ng disenyo ay ang contrast, repetition, alignment, proximity, balance, harmony, at white space. Ang contrast ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento gaya ng kulay, laki, hugis o texture na lumilikha ng atensyon at interes. Test and proofread. Ang huling hakbang ng disenyo ng layout ay subukan at i-proofread ang iyong publikasyon upang matiyak na ito ay walang error,
gumagana at epektibo. Kailangan mong suriin ang iyong publikasyon para sa mga pagkakamali sa spelling, grammar, bantas at pag-format at itama ang mga ito bago i-print. Ang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint o digital na publikasyon ay makakatulong sa atin bilang gabay sa bawat dokumento na ating gagawin. Video presentation. Manood ng video na nagpapakita ng tutorial sa paggawa ng sample publication gamit ang Microsoft Publisher. Creating layout using MS Publisher. How to make a newsletter in Publisher. How to create a poster in Publisher. Pagdidisenyo. Mula sa pinatnubayang pagsasanay, pumili ng dokumento na nais niyong gawin sa Microsoft Publisher na nagpapakita ng inyong pagiging malikhain na nakasaalang-alang ang pinakamabisang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint o digital na dokumento. Para sa ika-4 na araw. 3, 2, 1. Magbigay ng 3 bagay na iyong natutuhan, 2 bagay na nagustuhan mo, at 1 bagay na nais mo pang malaman. Gen Alpha. Sagutin ang mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha generation. Ano ang kahalagahan ng aralin na ito bilang ikaw ay nabibilang sa henerasyon ng Gen Alpha? Mahalaga ang aralin na ito dahil bilang Gen Alpha, mahilig kami sa teknolohiya at digital na paggawa. Natututo kami kung paano gumawa ng magaganda at kapaki-pakinabang na dokumento tulad ng charyo, flyer, at anunsyo. Makakatulong ba sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng publikasyon? Oo, makakatulong ito dahil natutunan ko kung paano gumamit ng mga tool sa Microsoft Publisher para gumawa ng maayos at malinaw na publikasyon. Sa anong bahagi ng iyong buhay may ia-apply ang iyong natutuhan? May ia-apply ko ito sa paaralan kapag gumagawa ng project, poster, o newsletter. Magagamit ko rin ito sa hinaharap kung gusto kong magnegosyo o gumawa ng mga pampublikong anunsyo. Para sa inyong pagsusulit, multiple choice. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Ano ang maaari mong gamitin kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa mga pagpipilian sa margin? A. Add margins. B. Create margins. C. Custom margins. D. Fit margins. Ano ang ginagamit upang mapalitan ang hitsura o mukha ng iyong teksto? A. Color. B. Font. C. Numbering. D. Size. Ano ang pipiliin sa insert command upang makapaglagay ng teksto? A. Borders and accents. B. Draw text box. C. Pictures. D. Shapes. Ano ang command ang may layuning pahusayin ang iyong nilalaman sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga frame sa paligid ng iyong mga larawan o mga hangganan sa iyong mga pahina? A. Borders and accents. B. Draw text box. C. Pictures. D. Shapes. Ano ang command ang may layunin na makapagdagdag ng visual interest sa mga mambabasa?
A. Border accents, B. Draw text box, C. Pictures, D. Shapes. Ano ang tinutukoy ng terminong desktop publishing? A. Paglikha ng mga dokumento sa isang desktop computer. B. Paglalathala ng mga aklat at magazine. C. Pagdidisenyo at paggawa ng mga dokumento at publikasyon sa isang computer. D. Pagprint ng mga dokumento mula sa isang computer. Sa desktop publishing software, maaari mong ayusin ang oryentasyon ng page sa portrait o landscape. A. Totoo, B. Mali, C. Minsan, D. Para sa ilang mga programa. Aling tool sa desktop publishing software ang nagpapahintulot sa iyo na magdagdag ng mga pandekorasyon na hangganan o linya sa paligid ng teksto o mga bagay? A. Text box, B. Border tool, C. Ruler, D. Shape tool. Ano ang layunin ng paggamit ng mga gabay o grid lines sa isang desktop publishing program? A. Upang makatulong na ihanay at iposisyon ang mga bagay ng tumpak sa pahina. B. Upang lumikha ng mga border sa paligid ng pahina. C. Upang magdagdag ng mga pandekorasyon na accent sa disenyo. D. Upang hatiin ang pahina sa mga seksyon. Aling feature sa desktop publishing software ang nagbibigay daan sa iyong gumawa ng mga column ng text katulad ng layout ng pahayagan o magazine? A. Text box, B. Column tool, C. Ruler, D. Guidelines. Narito ang mga tamang sagot.